bilang isang tao, bilang isang kahit gaano tayo kalakas, gaano tayo kahanda, gaano tayo ka-well prepared or pinaghandaan mo ang isang bagay, ang future mo, ang interview, ang exam, and so on, minsan ho ay kulang pa din. Amen? Minsan kahit handang-handa ka, kahit alam mo ay pabor na sa iyo, nakikita mo, pero dumarating at darating at darating yung panahon, lahat ng paghahanda natin, hindi ko sinasabing huwag na kayo maghanda, mag-prepare sa mga interviews and so on sa future ninyo, pero minsan ho, kulang ho yung paghahanda po natin. Amen? Ito pa minsan, at hindi lamang kulang, kundi minsan sa nangyayari sa buhay natin is nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm, nakakatakot, nakakasindak. Pero ang maganda naman dito, meron tayong Diyos na kailanman hindi natakot. Na mula noon hanggang ngayon, kagaya ng inawit natin kanina, same God, nagpo-provide noon, nagpo-provide pa rin ngayon. Nagbabago ng buhay noon, siya pa rin nagbabago ng buhay ngayon. Amen? Diyos mula noon hanggang ngayon, kaya kang palakasin, kayang i-provide ang pangangailangan mo, kayang i-sustain ang natitira mong lakas at palalakasin ka, i-restore tayo, i-revive tayo. Why? Yan ang Diyos natin. Amen? Kung titingin tayo minsan sa ating pong kalalagayan, sitwasyon sa buhay, ay minsan ay talaga ho, ay madidistract po tayo. But today, I want to preach, I want to share this once again. Ang title ng ating pag-aaral is Hold On. Pagkasabi, hold on. Kailangan sa panahon natin ngayon, mayroon kang mahigpit, malalim na pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Connection sa Diyos. Amen? Sa panahon ngayon, huwag ka lang lumapit sa mga sikat, sa mga nasa kinaukulan na tao, na akala mo iligtas ka, na kailangan ngayon ang pagbutihin ng mga tao, ng mga churches, yung tamang relasyon niya sa Diyos. Dahil lahat ng mga pinaghahandaan natin dito sa lupa, mag-fail po tayo. Mag-fade po yan. Pero yung paghahanda natin spiritually, lahat ng ginagawa natin sa Diyos, yan po ang magkakat sa iyo kapag ikay paunti ng paunti ang iyong lakas. Marami po akong nakakausap ho, either inside and outside the church. Marami silang sinasabi, minsan yung word na sana nung malakas pa ako, sana nung ganito pa ako, nag-ipon ako, sana yung ganito ako. Yes, sana. Pero kapatid, ipinapakita lamang ng Diyos, either kabataan, ipinapakita lamang ng yung ating kaisipan, ang ating mga plano sa buhay, ang ating paghahanda, minsan kapos pa rin, limitado ka pa rin. Nanay, tatay, hindi ka Superman, hindi ka Superwoman. Hindi ka kasama sa Marvel, sa movie lamang po yun. Amen? Pero sa totoong labanan, ang Diyos pa rin ho ang dapat mong tawagan. Ang Diyos pa rin ho ang dapat kang humawak pa sa Kanya. Magpahawak tayo sa Kanya, magpakontrol tayo sa Kanya, ipasakop natin ang ating pong buhay na buong buo. Amen? Ito pang masakit minsan, mga taong inaasahan mo o mga bagay na inaasahan mo na siyang magsusustain sana sa iyo sa panahon na ikay nangihina, ay sila minsan yung tatanggihan ka dahil limitado rin sila. Pero ngayong araw na ito, makita po natin dito na ang Diyos ay may plano pa rin sa buhay mo. Okay? Sabi niya dito sa Romans chapter 11, 33 to 36, sabi niya dito, basahin niyo ng malakas, 1, 2, 3, go. God is worthy to be praised. Karapat dapat siyang purihin. Amen. Karapat dapat siyang purihin dahil sabi niya, He knows what He's doing. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kung pinahintulutan niya sa problema, pagsubok sa buhay mong yan, kapatid, may purpose si Lord. Hindi siya nasusurpresa sa nangyayari sa buhay mo because God is all-knowing God. Hindi niya kinakagat yung kanyang kamay, ay, mali pala. Hindi ganon, alam ng Lord. Amen? Kung may mga isinarado siya, may mga in-stop niya na nangyapang pangyayari sa buhay mo, ibig sabihin may mga better plans o mas maganda pang nais gawin ng Diyos sa atin.
Sa ngayon, di mo maunawaan, pero sa susunod na panahon, araw, mauunawaan mo rin. Even when we don't, sabi niya dito sa John chapter 6, 5-6, sabi niya, then Jesus lifted up his eyes. Ito nagpakain siya ng 5,000. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitudes coming toward him. He said to Philip, anong sabi niya kay Philip? Sabi niya, where shall we buy bread that this may eat? But this he had said to test him, for he himself knew what he would do. Tignan mo mata sa mata ang katabi mo, sabi mo, ano man ang sitwasyon mo, sabi mo, ano man ang sitwasyon mo, may nagsasalita walang kausap. Matinding sitwasyon yan. Okay, ano man ang sitwasyon mo, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Yung nasa likuran mo na hanggang mula kanina, hindi mo pinapansin, sabihin mo ulit sa kanya, ano man ang sitwasyon mo, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Tinatanong ni Jesus si Philip, hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos ang gagawin. Alam na niya ang kanyang gagawin. Tinatanong ka ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos, hindi sabihin na sorpresa sa nangyayari sa buhay mo. No, dahil alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen? May problema ka, may pagsubok ka sa anak mo, sa asawa mo, sa future mo, sa trabaho mo, sa health mo, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen? May mga sitwasyon na hindi mo alam, pero si Lord alam niya. Okay? Kasi minsan, bakit hindi niya pa pinapaalam sa'yo? Pinapangunahan kasi natin siya. Amen? So dito, itong pangyayari na ito, kung mababasa niyo itong pagpapakain ni Jesus ng 5,000, ang binilang lamang po nito, mga kalalakihan. Hindi binilang ang mga kababaihan at hindi rin binilang ang bata. Okay? Pero alam nyo kung sinong ginamit ng Diyos dito sa bahagi nito? Ang bata na hindi binilang. Kung ang tao hindi ka man ibinibilang, hindi kayo sinasama, parang salimpusa ka lamang, huwag ka mag-alala. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Pwede ikaw ang gagamitin. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya pala nandito ka. Kaya pala nandito tayo. Maraming sitwasyon na minsan natanggihan ka, na-reject ka, hindi ka binilang, hindi ka sinama, nakalimutan ka. Pero ang Lord, hindi ka nakalimutan. In fact, may plano ang Lord. Yung nakalimutan, hindi ibinilang na bata sa story na ito, yun ang ginamit ng Diyos para pakainin yung mga binilang nila. Amen? Marahil ikaw yung pinakakulelat sa pamilya, pinakakulelat sa school. Ikaw yung parang, walang future yan. Hindi ka binibilang, hindi nila ini-expect. Pero it's okay. Pakisabi sa tapikin mo yung balikat, it's okay. It's okay. It's okay. Dahil para lalong magningning, mag-shine ang Diyos sa buhay mo. Dahil di man nila kinakita ang galing mo, ni minsan hindi ka umakyat sa stage dahil hindi ka nakasama sa honor roll, or most behave, most neat, or polite, and so on. Ikaw yung sutil, ikaw yung anuman. Pero darating yung araw, idadaan ka ng Diyos sa proseso at one day, gagamitin ka ng Lord. For the glory of God, ganyan po ang inyong pastor. Ito pong pagbalik ko po ng 3 weeks, nag-stay po ako sa aming pong baryo, ay talaga ang dami. Ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Pero hindi na ini-expect. Sabi nga ng mga kaklase ko, napinsan ko rin, ako daw yung pinakaluko. Pero sa tingin ko, ako yung pinakababait. Sabi, nagkukwento, yung isang pisang ko doon, alam mo ba, kuya, umatin ako ng graduation ng aking anak. Ay nagkukwentuhan ho yung mga kaklase nyo nung araw. Sorry ha, pero binabanggit nilang pangalan mo. Bakit? Akala ko good naman. Ikaw daw yung nagdikit ng bubble gum sa ulo ni ganito. Hiyang-hiya ako. Hindi niya sinabi si Rachel pang pangalan nun. Oo nga, sabi ko. Ngayon gusto kong hanapin at mag-sorry. Ikaw yung ganito. Alam mo yung, naalala ko yun. Nasa harapan ko, wala akong magawa. Naboboring ako. Dinikit ko yung bubble gum sa ulo ng kaklase kong babae. Tapos ginaganong-ganong ko pa. Tapos lumingon. Ginaganong-ganong ko. Sino mag-aakala nung pagbalik?
Yan si Jokong, pang pangalan ko. Kaya na mga Pastor J. O di ang cute naman Panginoon. J as in Jokong. Dahil napaka-sutil, palatawa, hindi nagsiseryoso. Amen. Pero ang Diyos may plano. In fact, hindi nga ako binibilang din na sa na wala talaga Pero salamat sa Lord. Hindi man ako binilang ng iba, bilang naman ako ng Diyos. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nakaka-relate ka ba? Amen. Hindi ako, buti na lang binago tayo ng Diyos. Just imagine kung gano'n ang sitwasyon at naranasan ko yung gano'n, yung parang nagpakapangit ang mga tapos blines ako at hindi ako Kristiyano, siguro akong gumawa ng pelikula, babangon ako, dudurugin kita. Part 2. Bida, Jokong. Pero hindi Binago na tayo ng Lord. Biyaya at grasya ng Lord. Ako naman sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang. Kaya naman abot-abot ang aking pasasalamat for the glory of God. And then, ang title nito, Hold On, God Knows What He's Doing. Alam nyo itong story nito sa Exodus. Alam nyo, familiar ito. Pero I just want to encourage you once again, this end time, sa mga nangyayari sa atin. Minsan nakaka-confuse, di mo alam kung alin ang tama, sino ang mali, kung alin man ang sitwasyon. Pero walang kasiguruhan ng future. Pero huwag kang mag-alala, hawak ng Lord ang future mo. Mga anak, mga kabataan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot na mamuhay na may takot sa Diyos. Mga magulang, mga young couples, huwag kayong matakot na mag-raise up ng mga godly children. Amen. Huwag tayo matakot na sumigaw ng hallelujah sa kalagitnaan ng mga walang kasiguruhang panahon, sitwasyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Exodus chapter 14, 13 to 18, Moses answered the people, "Do not be afraid." Sabi ni Moses ito, do not be afraid, stand firm. You will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you will see today will never see. You will never see again. Sabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Take note, sinabi ito ni Moses, ni Pastor M. Moses. Okay, huwag kayong matakot. Sabi niya, ang Diyos ang lalaban sa inyo. The Lord will fight for you. You need only to be still, sabi. Kasi naapektuhan na rin siya siguro. Just imagine kayong lahat ng mga sisi, lahat ng mga reklamo, binabato nyo kay pastor. Ay, si pastor, ay, ito, ganito, ganyan. Lahat ng mga negative na komento, lahat ng mga kawalan ng pag-asa na salita, binitawan. Sabi ni Moses, huwag kayong maingay! Huwag kayong matakot! Ganyan minsan ang takot. Ang tao kapag natatakot kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. Buti pa sila. Buti pa si ganito. Buti pa si ganyan. Buti pa hindi ako lumapit sa Diyos. Buti pa si gito. Buti pa wala ka na. Ang daming kapag na-pressure ang tao minsan, lalabas ang laman ng puso. Pero tingnan nyo si Moses, pagkatapos niya sinabi ito, then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me?" Sabi lang niya, parang nagtatapang-tapangan, Huwag kayong matakot! Huwag kayong matakot! Sabi niya, karamihan ganyan tayo minsan. Lalong-lalo sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga mighty men o women o mga leaders, ini-encourage kayo pero may sarili ding takot, may sarili ding labanan, umiiyak din. Pero ang maganda kay Moses, yung iyak niya, hindi niya iniyak sa tao, hindi niya binuksan sa tao, kaya na binuksan sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos ka umiyak. Sa Diyos ka magsumbong. Sa Diyos ka sa Diyos ka sumandal. Hindi kung kani-kanino ka sumasandal. Amen. Sabi niya dito, then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me?" Pagbabasahin mo yung story, sabi niya, huwag kayong matakot, sabi niya sa tao. Pero pagtalikod ng mga tao, ina-encourage siya, siyempre na-encourage siguro yung mga tao, pero siya mismo, natatakot din. Minsan may mga decision making na ginagawa ng magulang, even me as your pastor, pero minsan nagkikrip in ang takot, pero iniiyak din namin kay Lord, with Pastora. Lord, nung papunta kami dito sa Switzerland, Lord, nakakatakot.
Pero sa Diyos kami umiyak. Sa Diyos kami magtiwala. Sa Diyos kami, Lord. Yes, may mga tendency na magtiwala ka sa mga nakikita mo. Normal yon. Pero sa totoo lang, mas maganda sa Diyos ka magsumbong. Hindi kay Tulfo. Tulfo. Sabihin mo sa katiba, kapatid, bago ka magsumbong kung kanino, sa Diyos muna. Kasi kung saan natin isinusumbong. And then sabi ng Diyos, sabi na, why are you crying out to me? Tell the Israelites, ito na ang mensahe ng Diyos na pinapasabi ng Diyos kay Moses. Yung una, galing kay Moses yon. Don't be afraid. Pangalawa, ito ang sinasabi niya, tell to the Israelites, ito ang sabi niya mismo, move on. Move on. Pag sabi, tapikin mo ng malakas, move on. Para magising-gising pa, move on, may iba na siya. Aray ko. Move on na! Pag sinabing move on from one place to another, mayroong action, mayroong kang gagawin. Huwag kang magmukmok, huwag kang tutulala, huwag kang mag-iingay, move on na. Amen. Maraming mga tao di pa nakaka-move on. Amen. Di pa nakaka-move on. Sabi niya, move on. And then raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of Egyptians so that they will go in after them, and I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots, his horsemen. Makikita mo, nasa in control lahat ng Diyos. Tansyado ng Diyos lahat na nangyayari. May sino dito, may matinding problema na pinagdadaanan ngayon. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Depende. Pero alam mo, may pinagdaanan o pinagdadaanan ka ngayon. Taas ang kamay. Makinig ka, tumingin ka sa akin, may problema ka. Sinabi ng Lord dito, pag susumayin mo sa mensahe ng Lord, hindi mo ikakamatayan. Hindi mo ikakamatayan. Lalabas ka dyan na parang ginto. Amen. Mapanghihinaan ka pero magpatuloy ka, hindi mo ikakamatayan. Move on. Stretch out your hand. Magpuri ka pa rin. Sumamba ka pa rin. Alam niyo po sa basketball, sa basketball, para makuha mo yung bola, lalong-lalo kapag ikaw yung sentro, lumundag na mataas, maka-rebound ka, makabawi ka, makuha mo yung bola, either isinut ng kasama mo, kalaban, ay na-miss, makuha mo yung rebound, kailangan mong i-bend ang iyong knee. Kahit gaano kalaki kapag lumulundag ka. Pero kapag binend mo ang iyong knee, may buwelo. Kapag ang Kristiyano marunong mag-bend ng knee sa panalangin, makaka-rebound ka. Makakabalik ka. Eh kung lakas mo lamang, para kang penguin, dolphin. Hello? Bend your knee. Lift up your hands. Bend your knee, pray and praise the Lord. Eh, sugat-sugatan ka na nga. Lugmok ka na nga. Gusto mo makarebound? Learn to bend your knee for the Lord. Oh, hallelujah. Sabi dito, I will harden the hearts of Pharaoh. Sabi ko, Lord, bakit mo inalaw? Ikaw pa mismo ang nagpatigas ng puso ng Parao para habulin sila. Pero may plano pa sila. Hindi lamang pinatigas ang puso para sakto kapag nakatawid ng mga Israelites sa hinati na dagat, tamang-tama, sila naman, pag nagsara, yung mga Egyptian naman ang ililibing. Kaya nung tumawid sila, si Miriam, unang-unang sumayaw ng tambourine. Alam niyo ang kanta nila? Close, open, close, open, close, open. Dahil nagsara na yung dagat.
Just imagine tambourine. Close, open, close, open, close, open. Amen. Nakatawid na yung mga Israelites. Ayan na yung mga pinatik. Ay, mas delikado yung mga tumitigas ang puso eh. Kakainin ng dagat. Dadalhin ka sa kamatayan. Pag tumitigas ang puso. No, kapag matigas ang puso mo, hinahabol mo ng hinahabol, nagkipagpaligsahan ka, yung pala kapahamakan na ang dulo nito. Hello? And I will gain glory. Ito para glory through Pharaoh and all his army, through his chariots, his horsemen. The Egyptian will know that I am the Lord. Yeah? When I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen. Number 1, God knows your situation. He is concerned about you. Pakibasa nga ulit. 1, 2, 3, go. Make it personal. God knows my situation. He is concerned about me. One more time. Ang Diyos na nakakaalam lahat ng bagay, hindi lang niya pinapanood ang kalalagayan mo. Nagtitake siya ng aksyon. Kung yung tatay, nanay, iba ng pastor, minsan iba ng mga tao na ina-expect mo, natutulungan ka, minsan di sila concerned. Pero ang Diyos na binabasa, pinapag-aralan natin dito, may concern siya. Sabi niya, the Lord, I have seen indeed the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out. Mas maganda minsan, kahit umiyak ang mga, kahit umiyak tayo minsan para sa mga anak, para sa ibang tao, it's okay. Umiyak tayo para mag-pray to intercede for the people, for your children, for your life group, para sa mga kababayan, pamilya natin. Maganda yon. Just cry out. Pero just allow din na sila mismo minsan ang umiyak sa Lord. Hello? Ang pinakinggan ng Diyos, hindi yung iyak, hindi yung concern, hindi yung yung care ni Moses na iligtas yung mga Israelites. Ang pinakinggan ng Diyos, yung iyak mismo ng mga Israelites nung sila'y nahihirapan. Kaya okay lang minsan ang mga anak natin, allow them to cry. Ang isang bata kapag pinanganak, anong ginagawa ng doktor pag hindi umiyak? Pinapalo ang puwet. Hungit! Hungit! Kailangan minsan umiyak. Isang sign yun. Kapag umiyak, isang sign yun na siya mismo ang tumatawag sa Diyos. Si Hagar, nung si Ismael, ay umiiyak si Hagar, si nanay niya. Pero hindi pinakinggan ng Diyos iyak niya. Pero nung umiyak si Hagar, nung pinalaya sila ni Sarah sa disyerto, ang pinakinggan ng Diyos yung iyak ni Ismael. Amen. Napakasarap kaya ang umiyak. Lalong-lalo na sa Lord ka naman umiiyak sa problema. Lahat ng inaantok magsabi ng amen. Thank you sa pagiging honest. Alam ko galing kayo ng retreat. Ano? Okay. Tapos sabi dito, so now, laktawan ko na yun. So, sabi niya dito, heard them crying because of their slave drivers. I am concerned about their sufferings. Sabi ko lang, galing nito, parang maalaala mo ko yung story. Alam, concern ako sa kanyang pag-iyak. Concern ako ang iyak ni Ate Flor. Sabi daw, concern ako ang bawat member ng Great Awakening Church kapag sila may problema. Concern ako. Nakikita ko ang kanilang mga sakripisyo. Yung iba, hanggang ngayon, wala pang asawa. Hanggang ngayon, di pa nakakauwi. Yung iba, mayroon pang obligasyon na binabayaran. Hanggang ngayon, mayroong iyak pa rin. Iniiyak nilang kanilang pamilya. Dinig ng Diyos ang bawat iyak mo at concern siya sa'yo. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Sabi niya dito, so now, pag sabi now, them up into the good especially, sabi niya, and then verse 10, so now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people
the Israelites out of Egypt. Tingnan nyo concern ako, parang ganito. Sinasabi, alam mo, Sister Emilita, alam ko concern ako sa nangyayari kay Cha. Concern ako sa kanya pangangailangan, umiiyak siya. Ngayon bababa ako at isesend kita. Hindi direct si Lord, mayroon siyang instrumento. Si Moses. Minsan ang instrumento ng Diyos, si pastor, si leader. Or ikaw mismo ang instrumento ng Diyos para sa pamilya mo. Hello? Di sinabi ni mo, teka Lord, ikaw pala ang concern eh. Ikaw pala ang nakakakita eh. Hindi ikaw na. Bakit ako? Bakit ako? Pero si Moses, bagamat marami siyang mga excuses, pero hindi pumalag, hindi pumasa yung mga excuses niya para hindi siya gamitin ng Diyos. God knows your situation. He is concerned about you. Sa panahon na papalayo ka, sa panahon na nasasaktan ka, sa panahon na nanlalamig ka, sa panahon na iba na ang iyong ginagawa, kaya nga nagigrieve ang banal na espiritu, hindi dahil sa nasasaktan lang siya, dahil nalulumbay siya, napapalayo na tayo minsan sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kasi ang pinaka-safe church na lugar sa ibabaw ng mundo natin kinalalagyan ay kung nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. That's the safest place. Alam na alam mo, may pangamba, may takot kapag alam mo, taliwas ang nilalakaran mo sa kalooban niya. Amen? Hindi lamang sa harapan ng Diyos. Halimbawa, dito sa Switzerland, alam mo may mali kang nagawa dito sa Geneva, may pagkakamali ka. Halimbawa, tingnan mo, kinakabahan ka, baka may pulis, baka may ganyan. Pero kung alam mo wala ka namang kasalanan, lalakad ka na matiwasay. Amen? And then number 2, pakibasa ho. God kept His promises and He knows how to bring you out from slavery. Kung ikaw nalilimitan ka kung paano makakilala ang asawa mo, paano ka maka-breakthrough, paano ka gumaling, paano ka ma-set free, paano ka gamitin ng Lord, and so on. Ang dami mga problema, from problem to another problem. Lord, kailan kayo matatapos? Diyan expert si Lord. Nung umuwi po ako, sabi ko, God, may purpose ka. Bakit ako mag-i-stay dito na 3 weeks? More or less 3 weeks. Doon mismo kung saan ako lumaki. Amen? Siyempre, inavail ko ang aking sarili para sa kamag-anak, kakilala, sa mahal ko sa buhay. I really enjoyed it. And then, from problem to another situation, ganyan. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito, hindi dahil ako, tulungan mo lamang ako. Pinag-pray ko, tamang timing, may mga sitwasyon, may mga relationship na na-restore for the glory of God. Amen. May mga sitwasyon, may maraming mga pagkakataon na na-share ko, na-testify ko kung anong ginagawa ng Lord sa buhay ko, kung paano ako naging pastor, kasi hindi nila alam, ay, si Jokong pastor na. Minsan may dumadaan na lamang doon, mate, classmate! Sabi ko, tinitignan ko, mukhang kasing idadin na niya yung panganay namin. Bumaba sa kanyang truck. Sabi niya, nay. Sa Ilocano, aw matanggad mon. Nilait-lait pa ako. Wala na akong lig. Wala ka ng lig. Sabi ko, gusto kong gantihan, ikaw bungal. Sabi ko sana eh. Kasi wala na siyang ngipin eh. Lang hindi. Tapos nalaman niya, tinawag akong pastor. Ay, pastor ka pala, Insan, pastor ka pala. Pagkatapos daw, sinabihan ako, wala akong lig, tapos pastor ka. Amen. It's okay, hindi ako napikon, but I just display the character of Jesus sa abot ng aking makakaya. Hindi ako yung parang pa-special na, sino ka? Who you know? Halika, bumaba ka dyan. Kain tayo. Tapos pagkatapos na kumain, alam mo na kung bakit wala akong tangad.
Kumain, nagbalot pa. Oh. Sabi ko, kabilis kumain ito, wala nang ngipin, malibilis kumain. Bakit ko? Kasi talagang kababata, kaklase ko yun, kaano ko yun. Sa kabilang baryo lang siya, na-surpresa lang siya. Sabi niya, Silyaw! 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 Tawag ng silyo sa akin. Kasi pangalan ko si Silyo kasi siyempre nung high school, Silyaw. Ito pa dahil junior ako, yung alias ng aking natatay, tinatawag, Denet. Sabi ko, alam mo yung bumalik ka sa dati mong nakaraan? So, parang nakita ko, ito yung tao, ito yung kaklase ko na kapag mayroong kasagutan pa lamang, gumagano pala yung kalat, tumatakbo na. Pero alam mo, sa biyaya at grasya ng Lord, ay yung mga kaklase ko, alam mo, for the glory of God, talagang na-display rin. Ito pa, alam ko na kahit naka-live tayo, ito pa. Doon sa purok namin, laging may inuman doon. Laging adaarak na talaga. Pero alam mo ang ginawa natin, for the glory of God, in-strengthen ko yung church. In-strengthen ko yung mga kapatiran, yung mga nandun. Dinisplay ko, mamaya-maya, nandun ako. Tingnan mo, yung mga naglalasing, wala sila doon sa purok, nandun sila kung saan sila nagtatago. Hindi na yung mga Kristiyano, yung mga nagbibingo, tinigil ang bingo, yung mga naglalasing, nagtatago sila kung saan. Sila na ang napipersecute. Hindi ko kasi kaya naman eh. Sabi ko, magpaligang ako dito. Wala akong magawa. Lord, tulungan mo kong gagawin. Inipon ko lahat ng mga kabataan, magliga tayo. Sport Fest. Nandiyan lahat. Ang saya-saya. Ay mga, wala nagiinuman. Napaka-peaceful. Hindi ka gaya no talagang, Pastor, itong 3 linggo na nandito ka, ang mga nagtatago, ang mga nagiinuman. Kasi ganito kasi, kapag nakita ko may nagiinuman, pupunta ako doon. Nya, Ramiro nyo manan. Si Ilocano, anong ginagawa niya? Atras sila. Even, sabi ko, maganda rin pala. Amen. Tapos, minsan pa, nakita ko sa kabila, mayroong krok, under me. Tapos, ganito, pumunta ako doon. Pastor, okay lang ba magbingo kami? Mga kamag-anak. Huwag na, mag-Bible study na tayo. Sige, kung may time kayo mag-bingo, mag-Bible study, may time kayo, Bible study tayo. Sabi ko, ang tapang-tapang ko doon. Amen? For the glory, sinasabi ko ito dahil minsan, i-avail mo lang ang iyong sarili para gamitin kanila. Kasi may umuuwi minsan, halimbawa, mga kapatid kung uuwi kayo, huwag kayong magpapainom, huwag dadala ng alak, black label, sigarilyo hindi! Tapos nag-away-away sila. Di mo alam, ikaw palang pasimuno dahil ikaw bumili na kanilang inumin. Kristiyano ka na, pasalubong mo, black label. Gusto nating mabago ang ating pamilya, ang pasalubong mo, maayos na patutuo. Pakainin mo na lamang sila. Sabi ng ate ko, Ading, hamo ka din mo, ano yan? Sabi niya, 5 nga kalding, tinduwa nga baboy, pinarti tayo. 5 nga kalding. 5 kambing daw at 2 baboy ang kinatay namin. Ganon. Kasi nga, siyempre natuwa sila kasi nag-stay ako ng matagal doon. Sabi ng pamangkin ko, Angkal, nasa kabilang bar, Angkal, padadalang kita ng kambing para matikman mo lang. Akala ko naman luto ng kambing. Naka-tricycle, Be! 2 kambing. Sabi ko, akala ko naluto na ng kambing. Sabi ko, tatawagin ko ang kuya. Pulpugan mo na yung kalding. Katayin mo na. Maya-maya yung pinsan ko. Ganito, ganyan. Kambing. Hanggang wala ng kambing doon sa baryo namin. Sabi ko,
Amen? Hindi ko binayaran yon. Kapag may vision, alam mo, ang Diyos mismo magdadala. Amen? Ang bayad lang nung sa kapamangking ko, anong gusto mo? Huwag na, uncle, huwag na. Huwag na. Pero nakatingin siya sa sapatos kong easy. Itinatago-tago ko na, huwag na, uncle, huwag na. Sa totoo lang, sabi ko, mas triple pa yung presyo ng sapatos ko sa kambing mo. Pero it's okay. Lambing naman yun. Lambingan na lamang yun. Masarap mamuhay sa probinsya. Amen? Alam mo yung, for the first time ng buhay ko, yung ayaw kang pagbuhatin sa laki ng katawan ko, ayaw kang pagbuhatin. Sabi ko, para naman akong para akong Buddha doon. Ayaw kang pagbuhatin, ayaw kang mainitan. Sabi ko, feel ko naman. Pero hindi. Kasi nagtanim ako ng malunggay. Pinuputol ko yung malunggay na ganyan. Sabi ng ate ko, hala ka. Bakit? Tanim ni mama yan. Hala ka. Pinaputol ko kasi sa gabal doon sa paglalaruan ng mga bata. Nagtanim ako ng malunggay. Oh, bakit ko sinasabi to? Hindi lamang ho sa pag-share ng gospel. I-avail mo lang sarili mo. Yung iba may encourage sa buhay mo. Yung nandun ka lang, tumitingin ka lang, yung umiiyak sila, nakikiiyak ka, tumutulong ka lang, nagfo-flow ka lang. Kapag tayo naman umuwi, wag naman tayo parang pa-special talaga. Kasi sa totoo lang, kahit di ka magsalita, sa ayaw mo sa gusto, minsan nakaka-intimidate ka. Alam nga naman, si pastor, ay, tulungan niyo ko, hindi ko na lang magtalaytay ng tambek. Sa Ilocano, hindi ko na lang lumakad sa Pilapil. Meron mga ganun eh. Nag-abroad lamang, hindi na alam lumakad sa Pilapil. Hindi na kumakain ng palaka. Hindi na kumakain ng tuyo. Ay, ano yan? Ew, ew. Kunwari ka pa. Dinalhan ako ng hindi ko alam sa Tagalog, yung ar-arawan. Hindi ko alam yun. Ang sarap, niluto ng aking pamangkin. Ang sarap. Alam niyo sa mga, yung bang, ang na-appreciate nila for the glory of God, yung wala kang pakeme-keme. At ito pa, tinatawanan nila ako. 9:00 pa lang daw na may naririnig na silang naghihilik. Kahit mainit, masarap matulog. Okay. Sabi niyo dito, God kept His promises. He knows how to bring you out from slavery. The people of Israel had lived for 430 years. Okay? In fact, it was on the last day of 430th year that all the Lord's forces left the land. Verse 42, on this night, the Lord kept His promises to bring His people out of the land. Just imagine, pinangakuan ka, pero after ng pangako, 430 years pa bago nangyari. Patay ka na nun, di ba? Alam mo, pakakasalan kita. Babalik ako pagkatapos ko ng abroad. Hindi na bubalik. 430 years. Pero nakalimot man yung mga tao, pero ang Diyos hindi nakalimot. Hindi na una, hindi na huli, tama lang, sakto lang. Amen? Kaya huwag kang magmamadali, mangyayari at mangyayari ang pangako ng Diyos. Huwag mo na muna problemahin kung papaano, basta pinangako niya, hintayin mo lang, manatili ka kay Lord, mangyayari at mangyayari sa buhay mo ang pangako ng Diyos na pinangahawakan mo. Pwede ba tayong tumayo? Kumamay ka ng 5 tao sa paligid mo, sabi mo sa kanya ng malakas, mangyayari ang mangyayari. Come on, lakas, mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, God. I ask the worship team to come. Sinasabi ko ito hindi para encourage lamang po kayo. Sinasabi ko ito dahil minsan,
Makinig na kayo, makinig na kayo. Dahil minsan sa paghihintay natin ng matagal, nakakasakit yun. Amen? Habang nangyayari ito, 430 years, yung kalagitnaan, yung waiting nila, habang naghihintay sila, pinapahirapan sila. Pwede nilang tanungin, Lord, nasaan ang pangako mo? Nasaan, Panginoon, ang pangako mo? Hinihintay ko ang pangako mo. Number 3, God is fighting for you. Just don't be afraid. Be still and move on. Amen. Kahit anong nangyayari, nasasaktan ka man sa sitwasyon, sa plano mo, parang hindi nangyayari, hindi nagtutugma against sa'yo. Lord, parang natatanong mo na yung pangako niya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero kapatid, God is still fighting for us. Moses answered the people, do not be afraid. And then, the Lord will fight for you. You need only to be still. Yun lamang ang pwedeng sabihin ni Moses sa mga taong nasasaktan, sa mga taong nasa slavery, sa mga taong hinahabol ng kanilang mga kaaway. Kailangan lang natin minsan, mga kapatid, tumahimik. Kailangan natin minsan kagatin natin ng ating dila para di tayo makapagsabi ng negative para sa iba. Then the Lord said to Moses, why are you crying to me? Till the Israelites move on. Just hold on to His promises and move on. Hawakan mo lang kung anong pangako ng Diyos sa'yo. Mag-step by faith ka. Minsan, yung obedience natin ay natitest. Yung obedience natin, minsan yung pananampalataya natin, kailangang masubok. Pero you know what? Ang Diyos minsan, o kadalasan ang Diyos, kumikilos siya na hindi mo pa nalalaman. Behind the scene, may ginagawa na siya. Pinapatahimik na niya yung mga bagay. Tinutulungan ka niya. Hindi ka ba nagtataka sa dami ng problema, pagsubok na naranasan natin sa marriage, sa challenges, sa needs, sa health? You're still standing. You're still here. We're still here. Amen. May mga sitwasyon na akala mo tapos na, pero nandyan pa rin. May mga taong iniwanan ka na dahil di na niya mahintay yung pangako ng Diyos na mangyari sa iyo, iniwanan ka na. Pero still, nanatili ka. Naghintay ka na rin lang, magpakatatag ka na. Nag-say yes ka na rin lang sa Lord, i-all in mo na sa Panginoon. Oh, hallelujah, God. Father, in the name of Jesus, thank you for your word, oh God. Oh, hallelujah, God. This is the word of the Lord. Prophetic word of the Lord to each and every one of us. This song is a prophetic word. Ano man ang kinalalagyan mo yung sitwasyon mo ngayon, parang unfair sitwasyon. Hindi nalalaman ng iba, pero Lord, alam mo ang struggle ko. Alam mo ang kalalagayan ko. Gusto ko rin gamitin mo. Gusto ko rin maka-breakthrough. Gusto ko rin ma-set free. Lord, ako'y sugatan. Ako'y discouraged. Ako'y wounded. Lord, ano man ang mga kalalagayan na nangyayari sa iyo, God is still fight for you. Hanggang ngayon, mabisa pa rin, makapangyarihan pa rin ang Diyos. And I pray na itong salita na itong simpleng preaching na ito, ma-awaken ka muli. Huwag kang tatalikod. Sing the song. I will fight for you. I will Fight for you. By the power of my spirit, says the Lord. The Lord. And I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. Sa lahat na may mga problema, pagsubok na kala mo na stuck ka na, the Lord is still fighting for you. Sa may mga may sakit karamdaman na akala mo di ka nagagaling, intayin mo lang, so surpresahin ka ng Lord ng kagalingan. God is still fight for you.
Sa mga may pinaglalaban ng legality, parang unfair, parang nakalimutan kayo. So, God knows your situation, your struggles, and He's concerned, and He is fighting for you, fighting for us. Ang gagawin mo lang manatili sa Kanya. Hallelujah. Lord, we receive it. And I will fight for you. I will fight for you. By the power of my Spirit, says the Lord. Just receive that word. I will fight for you. I will see you through. By the power of my Spirit, says the Lord. Sa may mga labanan sa buhay, in the days of the battle, you will be fearless. In the midst of the storm, you will prevail. Amen. As you lift up the mighty name of Jesus. Know, my child, that you will never fail. I will fight for you. I will fight for you. Come on, declare, God is still fighting for you. Hallelujah! Pinapatapang ka ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng enough strength. I will fight for you. Oh, I will see you through. by the power of my Spirit, says the Lord. Okay kayo. In the days of the battle, you will fearless. Patapakin ka ng Lord. In the midst of the storm, you will prevail. You will prevail. Hindi ka talunan. As you lift up, The mighty name of Jesus. you're the child of God. Oh, my child, that you will never fail. I will fight for you. I will fight for you. Oh, I will fight for you. By the power of my Spirit, says the Lord. Oh, God, oh, God. I will fight for you. I will see you through. By the Power of my Spirit, says the Lord. Minsan no, sa labanan ng bilang Kristiyano, we are all soldiers of God. Tayo po'y mga kasundaluhan ng Diyos. May labanan po sa buhay. Pero ang weapon po natin, hindi po palinisan, hindi po pagandahan ng talim, pagandahan ng uniform. Hindi ho. Malalaman mo ang isang sundalo na galing sa labanan at galing sa tagumpay. Marumi ang kanyang uniforme. Putik-putik ang kanyang daldalang armas. Minsan nagagalusan, nasasaktan. Pero nagtatagumpay. Sa panahon na nasa kalagitnaan ng laban, hindi niya rin alam kung saan siya kumuha ng lakas. Minsan ganyan tayo. May mga sitwasyon na sa kalagitnaan ng laban, hindi mo alam kung saan manggagaling ang lakas. Ngayon naalala mo na lang, Lord, bakit ko nalampasan yon? Bakit ko naalis yon? Bakit ko napagtagumpayan yon? Dahil sa panahon na may laban ka, you are fearless. Pinalakas ka, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hallelujah. In the days of the battle, Lord, patapangin mo ang bawat nanghihina. in the midst of the storm. Don't give up. Just hold on. Hold on to His promises. Hold on to His promises. Magtatagumpay ka. Gagamitin ka ng Diyos. You are not disqualified. I will fight for you. I will fight for you. Lord, revive your people. By the power of my Spirit, says the Lord. I will fight for you. I will see you through. Sing
that song all over again. Habang inaawit mo yan, dumaloy ang kalakasan. Dumaloy! May the Lord reminds you. Woo! In the days of your battle. Amen. Hallelujah, God. Habang inaawit natin ito, naalala ko, God reminds me, many of you, karamihan sa inyo, ina-approach ako minsan, Pastor, buti na lang hindi ako nag-give up nung araw. Nung may challenge tayo. Pastor, buti na lang, nung nasasaktan ako, hindi ako nag-give up. Yung iba naman sinasabi, Pastor, yes, inaamin ko, nasaktan ako, may pain ako. Pero huwag kang mag-alala, Pastor, hindi ako alis kay Lord. Amen. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Marami kang mayroong karapatang tanungin ng Diyos, Lord, bakit? Bakit? Pero the thing is, you are firm. Lord, nawala man ito, hindi man nangyari yung gusto ko. Pero one thing is certain, pinagmamature mo ako, pinapatatag mo ako. Amen. Ay yung panahon ni Joshua, kapag mababasa yung panahon ni Joshua, nung haharapin nila ang Jericho, dahil si Joshua kasama doon, narinig niya yung mga reklamo ng mga Israelites nung nandun sila sa harapan ng Dead Sea. Kaya nung panahon ni Joshua, ang sabi ni Joshua, pinatahimik niya ng 7 days. Umikot lang sila ng umikot sa Jericho. Alam nila ang kanyang ginagawa. Pinagmamature ka lang ni Lord. Pinapatibay ka ni Lord. Would you please find a partner and pray to one another? You can hug that person or come on, pray to one another. Hindi mo alam ang kanyang struggle. Hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan or pinagdadaanan. Oh God, release the power of your presence, Lord God. Just hold on, hold on, hold on. God knows what He is doing.